ikwento mo nga kung paano ka nagsimula. Yung buhay mo, kung ba't ka, at least, yung naalala mo lang. Sir, noon 1977, sir, yung tatay ko, pinatay ng mga MPA, pinugot yung ulo sa harapan ko, sir. Sir, yan, nagkaganyan ako, sir. Yung nakita ko mismo, sir, yung tatay ko, pinugutan ng ulo ng MPA, sir. Sa aming barangay, barangay Tamayong, Puroksik, sir. Kaya nga, ang isip ko, lumaki-laki ako din, papasok din ako ng ano-anong klase ng departamento ng gobyerno, sir, para mabigyan ko naman ng tatay ko ng hustisya, sir. Ganyan lang. Sa akin naman, ang gusto ko naman, bago nila ako patayin, sir, mabigyan naman ako ng hustisya. Ang dami nilang inutos sa akin, sir, pagpatay, pagganyan, basta-basta lang silang sumusugo sa akin, sir, umuutos. Tapos ang dami ko nang nalalaman, sir, gusto naman nila akong patayin para lang ako makagsalita. Kaya nga, pumunta ako dito, miski wala akong aral, miski wala akong kuan, sir, kaya nga, nagkusang loob, sir, nga pumunta dito, sir. Yan lang ang sasabihin ko, sir, nga totoong buhay ko. Hindi naman ako pumapatay ng tao, sir, nagkakapira ako. Kung hindi, sama ko man yung mga pulis, sir, paano yan? Total, wala man kami, hindi man ako inuhuli, sir, hindi man kami kasi kasama ko man yun ang mga pulis, sir. Miski bitayin pa ako, sir, hindi na ako tatakbo. Total, matanda na ako, sir. Wala na ako. Basta, isasabi ko lang yung totoo, nga totoo, sir, totoong totoo. Yan lang. Hindi na ako pupunta dito, sir, kung hindi ako naghahanap ng justisya, sir. Hindi na ako pupunta. Kaya na ako magpakamatay, sir. Pwede ako magbigti sa sarili ko, sir. Yan ang gusto ko lang, sir, kung saan bang justisya sa akin, sir. Nakita ko yung tatay ko, na pinugutan ng ulo ng mga MPA, at saka ngayon, ako naman ang tatangkaan nga papatayin ako, sir. Saan ako pupunta, sir, para magka-justisya, sir? Katulad ng mga pinatay namin, sir, naghahanap rin ng justisya, sir. At saka nagkukonsensya na din ako. Yan lang ang gusto ko, sir. Yan lang ang totoong buhay ko, sir. So, anong year ka, sabi mo, pumasok ka ng CHDF? Anong taon? 1982, sir. 1982, sir. So, CHDF ka. CHDF Pagkatapos talaga, noon, sir. pagkatapos, ano nangyari? Ikwento mo na lang. Yung pumasok ako, sir, kinuha na ako ni Dudong Pagidopon at saka ni Mayor. Dinala ako doon sa bangkiruhan. Excuse me, sinong mayor? Mayor Duterte, sir. Kinuha ka niya? Kinuha niya yung kasama niya. Nation? Bodyguard niya si Dudong Pagidopon, sir. Ano, lapitan ka niya, sabi, sama ka sa akin, bodyguard kita? Si Dudong na, sir. Basta si Dudong na ang kumausap sa akin, sir, kasama si Mayor. Sir, linaw niyo lang kasi pag nagsasalita kayo, sabi lang ni Sargento, ganito, sabi ng isa, ganito. Ang kailangan dito yung, nilapitan ka ba ni Mayor Duterte, sinabi niya, sumama ka sa akin, o sabi lang nung... Hindi na, sir, lumapit sa akin si Dudong Pagidopon, sir. So hindi ka kinuha ni Senator ni Mayor Duterte? Yung driver, sir. Pero, yung driver ang kumuha sa'yo? Yung driver, sir. Thank you. Salamat, sir. Yan. Pagkatapos, dinala kami sa bangkiruhan. Nagtatag ng... Yung umpisa ng DDS, sir, hindi yung DDS. Anong year yun? 1988, sir. Marunong ka ba magtagalog? Kabalo ka magtagalog? Kanang baluktot, sir. Di bale, itutuwid na lang natin. Okay? Sige, go ahead. So, Ka-Edgar, kung sabi mo kanina kasi, ikaw nagtanong sa heinous crime, sino ba to si Macdum or bakit to terrorist? Samantalang matagal mo nang kilala, dahil nga magpinsan yung misis nyo, at marami kang transaksyon sa kanya, yung ginto, tapos yung lupa. Parang bakit out of nowhere, bigla na lang, pupunta ka ng heinous crime? So, wala man, sir, kaming transaksyon na ginto. Lupa man lang. Paano pag mag-ginto yan? Wala mang ginto sa Samal, sir. Can you translate please, Senator Zubiri? No, he just, sabi niya, wala naman daw transaction silang ginto kasi wala naman daw ginto sa Samal. Lupa lang. Lupa lang. Okay, So, go ahead. so gaano katagal mo nakilala si Mr. Macdum?
So kilala ko si Macdom, sir, mga 3 buwan siguro, sir. Si Sally Macdom. Inintroduce na ni Mirasol Marquez, yung asawa niya. Inintroduce nga, backupan mo. So maganda naman ang panagsama namin. Kaya akala ko, livelihood ang pupuntahan ng usap namin. Tutulong si Sally Macdom ng mga daycare center, mga ambulance, ang bibilihin niya sa Samal Island. So, pumayag naman ako. Pero hindi ko alam nga, terrorist siya, sir. Doon ko na nalalaman, doon na sa heinous crime, yung pag-meeting, pinatawag ako, pinareport ako. So, pinakita yung picture nga niya ng opisyal. So, sinabi ko ang totoo, nga magkasama kami. Ito talagang ang picture na ito ni Sally Macdom. Tapos, sino nagpapatay sa'yo kay Sally Macdom? Yung taon na yan, sir, nakuha na si Sally Macdom, mga banda alas 7 ng umaga. Dinala namin, sinakay namin ng FX, dinala ng opisina ng PAOK TF, pero wala na yung PAOK TF na yan. Ang pangalan na ng opisina. Doon. Na, ang ibig ko sabihin kay Edgar, so, magkakilala kayo 3 buwan, magkamag-anak misis nyo, nakikita kayo ng kapitbahay na kumakain kayo doon sa favorite eatery, may deal kayo. Pagdating mo doon sa heinous crime, biglang sasabihin, terrorist. Sino nagsabi? Di ba, kinsa nagsabi, sandali, i-operate natin yan, kunin natin yan. Si Arthur Las Cañas, sir. Sino nag-utos kay Arthur Las Cañas? Hindi ko na alam, sir, ang nag-utos. Hindi ko na alam ang Excuse me, nag-utos, sino si Arthur Las Cañas? SPO4, sir, Las Cañas. SPO4. Ano yung Army? Police, sir, police, sir. Kasi sir, last hearing, pinapalabas mo si Mayor Duterte ang may utos at sumusunod lang kayong lahat. Ngayon, nagbago na yung inyong statement. Talagang totoo man, sir. Yung sila nag-uusap lang, yung panggang Sally Macdom. Basta ako, wala akong nalalaman dyan. Pinatawag lang ako. So, tinuro ko naman lahat. So, hindi si Mayor Duterte ang nagpapatay? Just a moment. Let them answer, please. Just a moment. Go ahead. Hindi si Mayor Duterte nagpapatay? Ewan ko lang, sir. Hindi man ako kanyan, sir. Okay. Mr. Chairman, just, All right, just one quick Senator point. Trillanes is recognized. And Okay. please, may I implore our fellow senators that if you do not agree with the witness, please do not No. indicate your... you will have your time anyway. Yes, Mr. Chairman, Go ahead. just a quick point. Go ahead. I interjected because Senator Cayetano is giving wrong information in the body. If you would read the transcript, walang sinabi si Mr. Edgar Matubato na si President Duterte ang nagpautos na pumatay kay Sally Macdom. Meron siya sinabi mga specific cases na nakita niya, narinig niya, pero not this one. So wag natin i-twist kasi ganun yung nangyayari eh. While you're blaming people for parang the media na tinitake yung word na as fact, pero gusto mo rin i-take yung word mo as fact, in this case twisted. Mr. Chair, may I respond? The best That's all, evidence Mr. is in the transcript. And Precisely, I would Mr. advise Chairman. everybody, the statement that should come out of the senators, I'm not trying to teach you, is that let us look at the transcript so that we don't, suddenly imply that the senators are twisting matters, because I don't think, I will try to make sure that everybody gets the benefit of the good faith. If you do not agree, let us check the transcript. Mr. Chair. Is the transcript available? Mr. Chair, just to respond, and please don't count this against my time. No, it will not be. It is a cross-examination technique. I do not take it against Senator Trillanes. The lawyers in the room would agree with me. When I say sinabi niya, he being the witness is free to say, Sir, hindi ko sinabi yan last time. Diba? I am not stating a fact. I am testing the witness, ask him the question. And if you review the transcripts in the Binay hearings, Senator Trillanes did exactly the same thing. So may I ask, Mr. Chair, that when a senator has his time and they do not agree, they wait for their turn rather than try It's to already lawyer been for noted, this. and let us Thank not you, Mr. prolong this Chair. agony. But Mr. Chairman, Chair, go ahead, go ahead. I will not read it, but it's the transcript are cluttered with statements from Mr. Matubato that
President Duterte, when he was mayor, ordered killings, no? So I'll not go one by one because mauubos yung Yes. time ko. Please proceed. So ano nangyari, Mr. Ka-Edgar, no? Hindi mo na sinabi sa asawa mo or sa pinsan ng asawa mo na kasama ka sa papatay kay Mr. Macdum? Hindi sir, kaya yung trabaho man yun ng mga pulis sir. Paano isasabi ko yan? Hindi ba, sir, trabaho ng pulis hulihin ng kriminal, hindi patayin ng kriminal? Kung dito sir, pero sa Davao, ang paghuli yan, pinapatayan sir. Yun po ang palagay ninyo. Pero nung tinanong kita last hearing, kung alam mo lahat ng pulis at buong Davao, sabi mo hindi. And it seems like you're not even from Davao City, you're from Samal. Yung grupo naman ng heinous crime nan sir ang pumapatay. Ang iba naman nga pulis sa Davao, mabait naman. Hindi man lahat ilalahat mo yan. So kaya nga, sir, so Yung binabago heinous niyo yung crime statement niyo. Hindi sir. Yung lahat naman, yung mga heinous crime talaga, yung pulis ng mayor, yan talaga ang may order. Okay. Oh. So, paano, sir, ngayon dinideny na terrorist si Macdum? Waman record, there's no record that he's a terrorist or wanted. Kaya nga sir, pinailan ako ng kidnapping sir na dismiss yan sir. Kasi si Sally Macdum, backdoor. Backdoor yan sir, si Sally Macdum. Walang record sa embassy sir, walang record. By backdoor, ibig sabihin, walang record na pumasok siya dito. Yes sir. Sa ating immigration, alam mo yan? Wala ka, paano mo nalaman backdoor siya? Yung mga pulis naman, sila naman ang Hindi. Yung alam mo, hindi yung mga pulis. Opo sir, yung alam ko lang sir nga... Pinsan siya ng asawa, ang asawa niyo magpinsan. Opo sir, opo sir. Sinabi ba sa iyo ng asawa mo na yung asawa ng pinsan ko ay tinatawag mong backdoor, pumasok na walang visa or ito ay palusot lang sa likod sa Mindanao? Wala sir, walang sinabi sa akin So sir. paano Sir. mo nalaman backdoor? Yung mga pulis naman sir, sila ang nag-asikaso sir. At pinaniwala mo yon over sa isang asawa? Yung relasyon niya? Yung relasyon lang sir nila, yung pagkakaalam ko, pero walang sinasabi sir. Sige, okay, go ahead. Go ahead. Yeah. So, iba kasi ka, Edgar, ang illegal alien, hindi terorista yon. Yung pumasok na Turko, Chinese, kahit anong nationality dito na walang visa, walang ano, hindi namang criminal yon, di ba? Illegal alien sila. Pwede i-detain, pwede i-deport, pero hindi pinapatay yon. Ibang-iba sa terorista yon. Nung sinabi nilang terorista, ano daw ang ginagawa niyang, paano siya pagka-terorista? Yan lang hindi ko alam sir, kasi ang pumatay man sir, mga kasamahan ko bang pulis. Paano yan pagkapanalaman ko sir? So, sir, hindi ka kasama? Kasama ako sir. Kasama Kasama ka sa pumatay? Opo sir, kasama ko. Anyway, I'm running out of time, Mr. Well, let me Chair. just go. Kasama ka sa pumatay. Saan pinatay? Sa mga aquari sir. Sa quarry. Yan ba yung... Yung kang what? Bin Laod sir. Ha? Bin Laod, mga aquari Bin Laod sir. Laod. Yung may-ari sir, SPO4. SPO4 Bin Laod sir. So, police din na may-ari. Police yung may-ari sir. So, pinatay niyo doon. Ilan kayong pumatay doon sa tao yan? Kay Turko. 6 kami sir, 6. Pumutok ka rin. Hindi na yung kuan sir, hindi na yung binaril sir. Binigti na lang yan. Binigti. Binikti. Binigti sir. Pinagtulungan niyo yung tao, nahawakan niyo habang nilalagyan ng tali, tapos binikti. Ginanyan ang lubid sir dito sa liig. Ginanyan. Sino ang humawak sa lubid? Kami ni kuan sir, kami ni Arthur Las Cañas. So, dalawa kayo ni Arthur Dascanya. Opo sir. Bakit pinatay? Ang nalalaman ko lang sir, terrorist si Sally Macdum. Yan lang ang nalalaman ko. So, wala naman akong ibang nalalaman, kaya yan man ang kuan nila, terrorist si Sally Macdum. At dahil doon, okay sa'yo patayin siya. Parang wala naman ako magagawa sir, kay sila man. Hindi ko tinatanong kung wala magagawa. Tinatanong ko lang sa'yo, hindi ka naisip na konsyensya mo na yung asawa ni Macdum, pinsan ng asawa mo, hindi pumasok. Huwag naman, pinsan ng asawa ko yan. Hindi pumasok yun sa'yo? Hindi sir, wala naman ako magagawa sir. Sige, Kasi- okay. Alright. Ka Edgar, dito sa page 18 hanggang page 20 ng ating transcript,
So sabi ni Chairperson De Lima, mayroon ho bang namatay dyan sa pagbomba nyo sa mosque na yan? Naka-timing lang ma'am na walang tao, walang samba. Chairperson De Lima, so walang naging casualty. Walang naging casualty ma'am. Chairperson De Lima, sino kamo ang nag-utos? Sagot mo, Mayor Duterte ma'am. Tama? Opo, sir. Paano mo narinig mo na si Mayor Duterte nag-utos? Opo, sir. Paano po? Noon ng gabi yan, binumba yung cathedral, sir. Binumba. Pagkatapos ang 26, umakyat si Mayor Duterte na ang sabi niya, masakirin niyo yung mga muske. So, hinati naman kami nila ni Colonel Asindista, El Diponso Asindista, kami ang nagsama doon. So, Sir, isa-isay natin. Sino kayong magkakasama nung nagsalita si Mayor? ang dami namin sa opisina, sir. Mga ilan? Hindi ko na maalala, basta buong heinous crime, sir. Okay. Buong- Tapos sa harap ninyong lahat, sinabi niya, bombay natin yung... ano yung, sinabi niya? ang kaharap na talaga, sir, yung opisyal namin. So Yung hindi opisyal. niyo narinig mismo yung utos niya? Narinig namin, sir, narinig namin. Sabi mo, ang kaharap lang yung mga opisyal. Ang kaharap nga, siyempre, opisina man, sir, hindi man kwarto yan, parang ganito. Siyempre, maririnig So, mo ang... ano eksakto narinig mo sa kanya? Patayin mo yung mga nagbomba sa katedral. Oh, so iba yun sa sinasabi mo dito na siya nag-utos maggranada sa moske. Iba yung patayin mo yung mga nang masakre, iba yung bombahin mo o masakrin mo yung mga Muslim. Paano, sir, nga kami ni Jun Larisma ang humagis ng granada ng moske? Tama, sir. In-order na niya yan. Hindi, sinabi niya maghagis kayo ng granada o sinabi niya patayin mo yung mga nang Basta masakre? ang order, sir, masakirin lang yung moske. Sir, hindi yun sinabi mo kanina. Ang sabi mo, ang eksaktong salita ni Presidente, patayin ang... Yung nagbomba, sir, yung mga suspect, sir, yung mga suspect. Patayin ang suspect, yun ang sinabi. Pero yung masakirin ng mga hindi niya sinabi. Nag-order na niya, sir, nag-order niya. Mayor pa siya, sir. Sinabi niya. Sinabi yan, sir. Sabi mo kanina, hindi yun ang sinabi niya. Sinabi yan, sir. So, ano eksakto sinabi ng Pangulo? Ang sinabi niya, masakirin yung mga muske. 3 muske. Isa sa Maa, isa sa Ikulan, isa sa Bangkiruhan. So, kami naman sa Bangkiruhan. 2 kami ni Jun Larisma ang humagis ng So, yun ang granada. ginamit niya salita, masakirin niyo ang moske. Yun eksakto ang sir. sinabi niya. Opo, sir. Paano mamasakirin ang isang moske? Pwedeng pasabugin, pwedeng Excuse me, sirain. just for the record, Senator Lacson is giving, your 10 minutes is up. Thank you. Senator Lacson has asked me to extend your time, to take his time. Yes. Kaya Edgar, 10 minutes. pagpasensyahan mo na ako kasi grabe tong accusation mo di ba? So hindi mo masisi, ako man, sabihan ng asawa ko, may kasamang babae yan, talagang tatanungin, nasaan ka, anong oras, sino, pinsan mo ba yan, para malaman kung nagsasabi ng totoo. Di ba? So, Sir. nasaan kayo nun at sino kayo magkakasama? Pakiulit. Kami ni Major Asindista, ni Cloribel, ni Jerry Baguhin, Arthur Las Cañas. Basta madami kami, sir. At nandun ka. Nandun, sir. Malayo ka, malapit ka, paano? Tama-tama lang, sir, kay maliit man yung opisina namin, hindi man laki. Sige. Si Mayor ba, kilala ka? Opo, sir. Malapit ka sa kanya? Hindi, sir, hindi. 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 So tingin mo magsasalita ang isang tao ng patayan sa taong hindi niya kilala? Ewan ko lang, sir, kung kuan sa'yo. Basta yan ang utos lang. Sige sir, we'll go forward no. Sa page 19, eto Mr. Motobato. Pagkatapos nung pagbomba kami sa simbahan ng Muslim, naglipas ang mga araw, umutos siya na iyong mga suspect na Muslim, hulihin nyo, patayin nyo. So ang kuwan naman namin, ma'am, inabangan namin yung mga Muslim doon. Pinadukot namin, pinapapatay namin, nilibing namin sa mga quarry. SPO4 Ben Laud. So ito si Macdum. Hindi yan si Macdon, sir. Iba pa to. Iba yan. Ang mga Muslim yan sa Barangay Waan, sir. So yun, inutos din ni Mayor. Opo, sir. Saan mo narinig na sinabi niya to? Yan talagang inutos sa amin. Siyempre naman, hindi ka makakarinig, Saan sir. nga, sir? Oo. Ano sabi mo, sir? Siyempre naman, hindi ka makakarinig. Nakakarinig naman, sir, sa... Kaya nga, sir, ano to? Ibang meeting? Parehong meeting? Parehong meeting yan, sir.
Yung talaga yung mga Muslim doon, sir. Pero hindi yun ang testimonyo mo, sir. Order niya yan, sir. Hindi man yun pumapatay yung mga pulis. Sir, Kung yan order niya. Ang sabi mo dito, pagkatapos ng pagbomba, sabi mo yung meeting nyo nung Opo, una, sir. bago magbomba. Ngayon, sinasabi mo parehong meeting. Hindi, So, ganito iniiba mo testimony mo last time at saka ngayon. Ganito yan, sir. Siyempre, umu-order ka kung... Pakisagot mo muna yung tanong. Iniiba mo ba yung testimony mo ngayon kesa nung nakaraan? Pare-pareho lang, sir. So ano ba, dalawang meeting, isang meeting? Isang meeting lang yun, sir. So mali yung sinabi mo last hearing na pagkatapos ng pagbomba, dun lang in-order na sundin mo yung ibang Muslim. Kasi, sir, sumusunod lang ako sa mga official, sir. Hindi naman ako pulis, sir. Pakisagot lang kasi iba yung tanong sa'yo. Ang tanong sa'yo, pagkatapos ng bomba, nag-meeting na naman kayo, inutusan kayo na naman na gawin na naman yung dapat gawin na sinasabi nyo. Opo, sir. Inutusan ng mga pulis, sir. Inutusan yung mga... Sige. Well, anyway, Mr. Chairman, the record speaks for itself. In the last hearing, ang sinabi niya, meeting muna, imasakir ang mga moske, pagkatapos binomba, saka inutos. Now he's saying it was the same meeting where he said both. I think the record will speak straight. Pag sinundan ko yung transcript, kay Edgar, ang sinabi dito, kinidnap nyo si Macdum. Kaya nga, sir, yung parang kinidnap na yan, siyempre, hindi naman So, hinuli yan. oo ba yun o hindi? Totoo, sir, totoo. Oo. Oo, sir, oo, Opo, sir. Oo. thank you. Pero hindi si Mayor ang nag-utos sa inyo na kidnapin si Macdum. Walang kinalaman si Mayor. Okay. Sir, oo. Doon kay Macdum walang kilalaman si Mayor. Walang kinalaman. Okay. So, gaano ka kasigurado kay Edgar sa mga pinapatay kung kailan ito'y utos ni Mayor at kung kailan ito ay mga pulis o kasamahan mo lang? Halimbawa, kung sila mismo ang may, hold upin si Macdum, o kaya meron silang pusher or whatever. I'm not saying, hindi ko sinasabing masasamang pulis yung mga binabanggit mo, hindi ko sila kilala. Pero ang sinasabi mo dito sa amin, sumusunod ka lang kung ano sabihin nila. Tama po? Opo, sir. Opo, So, sir. kailan mo po nalalaman, sir, pag utos ni Mayor, at kailan mo nalalaman kung sila lang may gusto nun? Hindi man yung palagi, sir, nga sumasama ako sa kanila. Yung may trabaho lang, sumasama ako, sir. Sige, sir. Lilipat na ako sa ibang topic, ha. Sir, sabi mo ikaw ay isang professional killer. Wala akong nagsabi yan, sir. Sabi mo, sir, ang trabaho mo ay pumatay. Wala, sir. Wala akong sinabi yan. So, ano, sir? Sabi mo, Bawal sir, yan. kafgo ka. Ipagyabong, sir. Hindi, sir. Di ba ang sabi mo, DDS ka? Hindi ako nagsabi, sir, na didiis ako. So, hindi ka DDS? Membro nga, sir. Pero yung pag-ipagyabang ba nga, magsasabi ako nga didiis, hindi yan. Okay. So, membro ka ng DDS. Membro, sir. Membro. Ano po ang ibig sabihin ng DDS? Pumatay ng tao, sir. Basta panalaman ko lang, sir. Pumapatay yung auto, sir. So, ibig sabihin po, yun ang trabaho mo, pumatay ng tao. Opo, sir. Pero yung masasamang tao lang, sir. Sige. Magaling ka ba sa trabaho mo? Hindi. Simple naman, sir. Ano naman, sir? Okay. Kasi hindi talaga ako makatulog dun sa litrato ng 30 tao na uubusin lahat ng laman ng barel dun sa NBI agent at 30 kayong inubos. So kung ang laman ay 5 o 7 shooter o 9 yung laman na bala, may 115 bala, hindi pa rin patay. So ibig sabihin, hindi kayo magaling na killer. Hindi man, sir. Operation naman pulis, sir. Kasi gumugulong yung tao sa ilalim ng pick-up, sir. Gumaganon yun, sir. O, sir, pero paano 30 yung kayo. pagtamaan mo, sir, nga magaling sa rolling yan? Sir, sabi nyo 30 at sabi nyo 200 ang balang laman ng katawan niya. Yung sa estimate lang, sir. Siyempre, hindi mo naman mabibilang yung putok ng baril, sir. Sir, ang nasa likod mo, bilangin natin ha. 1, 2, tapos bakante, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So, siyam ang nasa likod mo po ha. So, times 3 niyan ang 30. So, kung yan po ang pick up, times 3 po niyan ang nakapaligid. Sabay-sabay, isang tao lang binabarel, 200 ang laman na bala. Paano po kami maniniwala na professional kayong killers, mga alagad ng batas, hihintayin nyo si Mayor na may using dalawa bago mapatay? Kasi hindi ako kukuha na, kung may DDS talaga, at ako ang pinuno ng DDS, hindi ako kukuha ng inutil na killer. 30 kayo, isang tao lang ang papatayin nyo. Ganito, sir. Ipapaliwanag ko sa iyo. Sige po. Yung ang bumaril ng
yung baril ng Amisula, mga pulis din, sir. Mga pulis din. Lumaban ito sa Amisula. Paano mo malalapitan, sir? May baril man si Amisula. Magaling din. Shooter din si Amisula. Opo, pero sabi niyo po, 30 laban sa isa. Kaya nga, hindi nalalapitan, sir. Nang doon siya sa ilalim ng pick-up, paano Hindi niyo po mapupuruhan mo yan ng tao? Kaya Edgar, hindi yun ang testimony mo nung una. Sabi mo, nandyan lang, pick up lang, nandyan, paglabas, naturo, pinagbabaril. Ang sabi mo, nakahiga na, binabaril pa rin, humihinga pa rin. Kaya lumapit si Mayor at kumuha ng usi at tinuluyan. So, ang pinapalabas niyo po last hearing, si Mayor kung hindi kay Mayor, hindi pa mamamatay yon. Ganito, sir. Nahuli na si Amisula, naubusan na ng bala, sir. Yan lang, naubusan na siya ng bala. Okay. Kaya na nga, linapitan na si Mayor, nga si Mayor na nga ang tumapo sa buhay ni Amisula, sir. Ang point ko lang naman kay Edgar, at mali pumatay. Ang sinasabi ko lang, maging organized crime yan, maging sa droga, maging sa police, mga professional yan. Paniniwalain niyo po kami na 30 tao, uubusin laman ng laman na bala ng baril nila, hindi nila mapatay ang isang tao. Na ikaw na nagsabing naka-corner na siya, nandun na, yung gulong-gulong sa pick-up ho, hindi malaki ang ilalim ng pick-up, limitado din ang mapupuntahan niya. Nakapaligid na ang 30 tao sa kanya. Mahirap yung tatamaan, sir, ang ganyan nandoon sa ilalim ng pick-up, sir. May sino yan, sir. Mahirap yung tatamaan, sir. Sir, nagsimula ba putukan? Nasa ilalim na siya o nasa harap pa siya nung nagsimula yung putukan? Ang kaharap niya, sir, si Major Pabo Pumiro, binaril ni Amisola. Tinamaan talaga. So, nakatayo pa ho siya? Hindi na nakatayo si Major Pabo. Nabulagta. Opo, sir. pero si Amisola po, nakatayo pa rin siya. Hindi na, sir. Nag-cover na siya. Kaya ang dami namang So, pulis. pagbaril niya, higa siya. Opo, sir. O, tapos? Lumalaban. Oh, so higa siya, pero wala naman nakatakip po, di ba? Dahil kita, pick up lang nandun, walang nakaharang O, 30 na ho nakapaligid, sabay-sabay nang pumuputok. Punong-puno na yung katawan ng bala. So, sir, mali yung sayo. Paano nga, sir? Hindi yun nga bastang babaril-barilin na ang tao, sir. Lumalaban ang tao, bakit Kaya nga, sir. malalapit ka, matatamaan ka? Kaya nga, sir. So, nakadistance ang tao, sir. Paano yan? Sir, yun nga sinasabi ko, pakikwento mo sa amin paano nangyari. So, nakahiga si NBI agent, bumabaril pa, nasaan po yung 30? Kasi kayo po nag-describe nung huli na yung 30 nakapaikot na kayo, inuubusan nyo na ng bala, pero si Mayor, di ba tinanong ko po sa inyo, Hindi ko yan sinabi, sir, nga 30. Hindi ko yan sinabi sa iyo nga 30, sir. 30 ang sinabi niyo, sir. Hindi, sir. So, ilan po? Pakihanap lang sa transcript kasi ang alam ko, 30 ang sinabi. So, ilan po? Basta madami-dami kami, sir. Pero, mahirap. Ipapaliwanag ko lang sa iyo, sir. Mahirap tatamaan yung tao nga nandoon sa ilalim, sir. Sir, kung katulad yun ng huwag tayo mag-usap, sir. Excuse me. Ano ang baril ni Amisola? Alam mo ba? Parang Glockman siguro, sir. Hindi ko na sigurado, sir. Ilan ang laman ng Glock? Extended ang magazine, sir. Nakita mo extended? Extended ang magazine, sir. Ilan ang laman ng extended? Hindi ko alam, sir. Hindi ko man Oo alam, sir. naman. Hindi ko alam yun. Basta Glock lang, sir. Hindi ko alam yung magazine yung pirang laman, sir. May 14 rounds, may 28 rounds. But anyway, sige, go ahead. I just wanted to know. Kasi sabi niya, naubusan ng bala Mr. Chairman, kay Edgar, tama ka naman na mali ako o mali ka pag theoretical. Sir, mahirap. Sir, lumalaban. Kaya ang tanong ko sa iyo, eyewitness ka sabi mo. Actual. So, kwento mo sa aming actual. So, pagbaril niya doon kay Major, anong ginawa niya, tapos paano nangyari? Ikaw magkwento sa amin. Umikot-ikot si Amisola, sir. Umikot-ikot. Paano pong umikot-ikot, sir? Kuwangin sa pick-up, sir. Gugulong-gulong sa pick-up. Kasi dumapa siya, sir. Dumapa? So, doon na sila yung pick-up nagtago. Siyempre, may gulong ang pick-up. Hindi mo mapupuruhan. Kay, hindi ka kakalapit sa kanya. Kay shooter yun si Amisola. So, yung 30 po na nakaganon sa ilalim, sabay-sabay pumuputok, walang tumatama? Tumatama, sir, pero hindi siya napupuruhan. Ito po, sir, siguro po 30 po kami. Transcript 229. Very fortuitous. So, tunay. So, tunay to, hindi. 229. Kayo po nagsabing 30, hindi po ako.
Hindi ko So, binabago niyo po ulit, sir? Hindi ko binabago, sir, pero parang hindi ko na nakukuhan, sir. Okay. Sir, so nung napuruhan na siya, kasi napakarami niyong bumabarel, lumabas siya sa ilalim ng o doon na po siya sa ilalim? Hinila na, sir. Paano po, sir? Binira na siya sa, sir, sa... Palabas. Oo, palabas, Oh. sir. Pero, Nung hinila siya palabas, hindi pa rin siya patay kahit na 200 ang laman ng bala niya. buhay pa siya, sir, buhay pa. Mga, sir, daplis naman tinatamaan niya, sir. Oh, Daplis naman. Kaya nga, buhay pa siya. 200 tama pero panay the police po? Excuse me, Senator Cayetano, wala bang autopsy report ito? Well, anyway, Mr. Chair, I was just going to point out that his testimony is that he is a professional killer. Whether he used that word or not, that is the implication of being a DDS member. I think we can all agree because he claims Okay. to have killed so many people. Yes. I think that is stipulated already. But in the specifics, it is incredible that 30 people will not be able to kill one shooter and then the mayor will come with 2 magazines. I just wanted to point that out because aside from not imagining it, Mr. Chair, people have been calling my office, texting me, sending me private message, Sir, paki-clarify dahil baka mali lang rinig namin. Because even an unprofessional killer, meaning yung makahawak lang On ng this baril. graphic notes, there are 30 people that has been established. Lahat pumuputok yung 30 na yon. At sa kakabila ng putukan na 30, buhay pa siya at sinasabi mo, lumapit pa yung mayor para patayin siya. At ang nakapatay ay si Mayor Duterte. Opo, Sinasabi sir. mo? Ha? Ang tumapo, sir, si Mayor na ang tumapo, sir. Parang gumugulong siya, no? Sa ilalim. Naubusan ng bala, sir. Kaya nakuha na siya. Okay. Kaya gumugulong siya. Opo, sir. Okay, thank you. I will move on, Mr. Chair. Sir, sinabi niyo last hearing na wala kayong na-execute na affidavit para sa committee. Tama po? Wala pa, sir. Parang may nagtanong din sa inyo if you ever executed an affidavit sa gobyerno. Meron ba? Wala. Senator Mix, with the permission of my colleagues, can you ask him if he ever executed an affidavit and submitted it to the government? Wala pa, sir. Wala pa, sir. Wala. But can we ask in Visayas so that we'll make sure he doesn't make a mistake? Nakasabot ka, Manong Ed, katunggi pangutana ni Cayetano? So wala pa, hantod sang una pa, wala pa magpakahimog apidabit. Wala pa, gihimo pa, sir. Gihimo Himo pa. pa karon. Oo, sir. Kahit kailan wala.